Kayo nga mag-isip, magbasa nga kayo ng Biblia. Kayong lahat naririto ho. Kung may galit sa akin, kung talagang galit ka't mali ako, basahin mo ang Biblia mo. Pag nakita mong mali, layasan mo religion mo. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo sa ating episode ngayon. Tayo po ay nagbibigay ng mga reaction, ng mga breakdown, ng mga analysis sa iba't ibang mga videos, especially po religious debates or religious discussion. Kaya kung ikaw po ay baguhan, welcome po tuloy po sa ating channel. At kung ikaw naman ay returning subscriber, you are part of our U3 community. Ayan, more than 123,000, halos 124,000 na po tayo. Maraming salamat po as always sa inyo pong panonood, sa inyong pagsubaybay, sa inyong pag-aabang. Sa ating episode ngayon, ito po ay parte ng archives ng arkibo ni Brother Clark. Kaya we always give a shout out to Brother Clark sa kanyang mga sinend sa atin ng mga videos. Lalong-lalo na from the last Brother Eli episode mga ka-youth, atin pong pinag-usapan ang God's will at yung free will. Kung hindi nyo pa po napapanood, sa last part nun, meron po actually sinabi si Brother Eli about sa ano ang tamang gawi, ano ang dapat patungkol sa Diyos, ano ang mga bawal, ano ang hindi inaalaw at inaalaw. So, ito po in a way is a continuation of that dahil may mga nagre-request din po sa atin ng continuation nga po ng last episode natin. So, ito nga po, ang title po ng source video natin, Kabawalan ng Diyos. Yan po yung title. So, ito po ay isang Bible study ni Brother Eli. Classic na naman po. But anyway, sa konti pong background, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. Kalaban ko po Lasal at FEU. At ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youthie? Samahan niyo po ako. We will watch this for the first time. Let's go. So, dito sa ating hamak na lugar, pero dakila naman yung ating pinag-aaralang aral ng Diyos. Dahil yun po'y sa Diyos, nasa Biblia yun, at ang atin pong liliwanagin ngayong gabi, conforme po ba kayo na lahat ng bawal ng Diyos ang ating pag-aralan? Kasi mayroong mga tao ayaw nila nung pinagbabawalan eh. Eh ngayon, ako naman, naiisip ko, maraming mga relihiyon ngayon, they are preaching according to the tune of this world. They are preaching according to the mood of this world. Sila'y nangangaral ayon sa kagustuhan ng tao. Ang gusto ng tao ngayon, yumaman, magkapera, gumaling ang kabuhayan. Yun ang ngayon ay pinapromise ng mga raming nangangaral. Yung mga bawal, hindi nila sinasabi yun because that is a hindrance for men to join them. Makakapigil yon sa pagdami ng kanilang mga miyembro. Kaya yung mga bawal ng Diyos, hindi nila sinasabi. Ako po, iba kasi ang aking pananaw sa relihiyon eh. Ako naniniwala na ang relihiyon ay hindi outlet ng sama ng loob, hindi pagamutan ng mga sakit. Ang relihiyon ay hindi naman lugar ng mga bankrupt businessmen para umasang makaahon uli. Hindi ganun ang relihiyon. Ang relihiyon primarily ay hindi dapat isiping panggagalingan ng mga material benefits. Kasi ang relihiyon hindi hupang material yung punto at tema ng relihiyon. Ganito po ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa 6:27 ng aklat ni San Juan. Ganito po ang nakasulat. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya ang kanyang drive sa kanyang pangangaral, more on the spiritual side of life. Hindi doon sa pagkaing napapanis, kundi yung pagkaing tumatagal. Yun ang maging dahil ng inyong paggawan, sabi niya sa mga alagad ng una. Kasi siya mismo ay nagdi-discourage sa mga alagad na maging ang kanilang inkling ay mapunta rito sa sanlibutan o sa mundo. Sa Colosas 3:1. Pakinggan niyo. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas. Comma 3. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Makikita nyo, inaalis tayo ni Kristo sa ilusyong pangsanlibutan. Ilagak ang wika ninyo, ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag doon sa mga bagay na nasa ilalim o nasa ibabaw ng lupa.
Kasi pagka ang pag-asa natin, ang ating atensyon, yung ating punto ng pagsasagawa ng anumang bagay, nakalagak dito sa bagay, dito sa mundo, para tayong gumagawa sa isang paggawang walang kabuluhan. Ikalawang Korinto 4:18. Pakinggan po ninyo. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Tatapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Yun. Pinakikita rito ng apostol na si San Pablo ang malaking diferensya ng mga bagay na material o temporal compared to spiritual o mga bagay na pang-espirito. Sabi niya, kung kami ang wika ay tumitingin kami sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi yung mga bagay na nakikita may katapusan. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya yun naman po ang ibig ko na maging pagkakilala ng aking mga tagapakinig sa relihiyon ni Kristo. Maraming relihiyon, ang pananaw pang material, pang mundo. Isa, saksi ni Jehovah, sabi ng saksi, itong mundong ito ang mamanahin daw ng maamo. Ang paniwala nila, pagka naligtas ka, dito ka sa mundo titira, maraming ani, hindi ka na magugutom. Okay, before we continue mga ka-youth, and as mentioned sa ating last reaction video sa isang Brother Ellie episode, and also, meron na po tayong binigyan ng video debate reaction dati, kung maalala niyo po, versus Ronald Obidos. Anyway, gusto ko lang po mabigay ng konting insight so far on how Brother Ellie started, his preaching. So, what I really appreciate, at least sa mga Bible studies po ni Brother Ellie, it would give you a feeling na it is really instantaneous. Kasi tinatanong niya yung mga tao, okay lang po ba sa inyo yung topic na ito? Most preachers would come into a particular place and they would just say what they have prepared. So, sa ganitong paraan ni Brother Ellie, it gives the people the feeling na he is spontaneous. Kumbaga, tinitailor fit niya according sa kung ano ang pangangailangan ng kanyang mga viewers as he deems fit. So, yun po yung napansin ko kay Brother Ellie sa kanyang mga Bible studies, especially mga classic na Bible studies. So, he talks about first, yung mga pagkakaiba-iba ng ibang mga preachers. Sinabi niya nga na most of these preachers, nagpipreach sila according sa tune of the world, yung according sa mood ng mundo. At sinabi niya rin na ang iba naman ang ginagawang ospital, parang ospital, dahil nga para sa paggamutan ng mga may sakit. Although, bigyan ko lang po kayo ng hint mga ka-youth, 99% po na nakakapagpapagaling daw po sila ng mga ministry ay hindi po totoo. Mga psychic scam po, yan po ang aking paniniwala. Ang ganda po ng phrasing ni Brother Ellie na nagustuhan ko po yung sinabi niya na ano nga ba yung dahil ng paggawa. Ang ganda ng phrase na yun. And also, yung patungkol naman sa, what you see right now is not as important as those that cannot be seen. So this really reminds me of Greek philosophy starting kay Socrates, papunta kay Plato, papunta kay Aristotle. So yun po yung naalala ko so far. Ibig sabihin, ang kanilang way of thinking, panlupa, meron ng salita ang Biblia tungkol dyan 3:19 ng Filipo. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Ayun, ang ukol sa lupa ang kanilang iniisip. Kaya ang sabi ni Pablo, ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Ang kanilang Diyos, ang kanilang tiyan. Ang kanilang kapurihan nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Meron talagang mga relihiyon, pagpapalain kay ka, dadami ang dollar mo. Yun ang mga relihiyon ngayon magkakaroon ka ng Mercedes-Benz, itaas mo lang ang passport mo. Yan. Marami. Hindi ko na kailangang isa-isahin at tayo nakakainitan na sa mga istasyon ng TV. Pagka pinangalanan mo pa, sabagay pangalanan mo man kung lalagay lang sila sa parehas na laban, hindi sila lalakad sa mga management ng TV station, magiging sport lang sila. Kung sabihin ko pangalan mo, wala naman ako sinabing masama. Sabihin mo rin naman ang pangalan ko kung gusto mo. Hindi naman ako takot sabihin ang pangalan ko. Kaya lang, mag-iingat ka na sabihin ang pangalan ko at idawit mo ko sa hindi totoo.
magrireklamo ko. Gayon din naman ako, pagka nagsalita ako ng hindi tama tungkol sa'yo, magreklamo ka rin. Ganun lang sana, para wag mapigilan yung paghahayag ng totoo. Gusto ko lang ipamalay sa ating mga first-timers, ang tunay na relihiyon kasi, hindi na kukuha doon sa malalaking kapilyang konkretong air condition. Di ho ton. Sabi ni Kristo huwag niyong ilagak ang inyong mga pag-iisip sa bagay na nasa ibabaw ng lupa. Hindi nahahatulan ng pagiging sa Diyos sa karamihan ng kanyang mga kapilyang magaganda. Lucas, pakinggan yon, sabi ng ating Panginoon sa 12. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ayun, ang sabi niya, ang buhay ng tao, hindi ka sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. It doesn't mean na kung meron kang abundance, ikaw buhay na. O sa Diyos ka na. No. Merong walang-wala, buhay. Meron maraming pera, patay. Meron walang-wala, gumagaling sa sakit. Meron maraming panggamot, walang mabiling gamot. Bakit? Yung sakit niya nagkataon walang gamot. Di ba? Parang AIDS. Kahit anong AIDS pa ang dumating, hindi na pwedeng gamutin yung AIDS. Wala pa siyang gamot ngayon sa panahon natin. Baka sa inaharap magkaroon. Pero ngayon wala pa. Kaya hindi ang batayan ng buhay o ng pagiging sa Diyos yung marami kang tinatangkilik. Hindi. Ang katunayan nga kung ang pagiging sa Diyos ang usapan, mas may pabor pa nga yung mahihirap sa Diyos Sabi niya sa 2:5 ni Santiago, ganito po ang nakasulat. Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya? Baga pinili ng Diyos yung mga dukha sa sanlibutang ito. Remember the 12 apostles. Sa 12 apostol na original, yung unang-unang tinawag na 12, isa lang ang may pinag-aralan Sino siya? Si Levi o si Mateo na maniningil ng buwis. Si Pedro, si Juan, walang basa. 4:13 ng gawa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila. Kita niyo ho? Mga karamihan sa apostol, si Pedro, si Juan, si Santiago, si Simon, mga walang pinag-aralan, mga mangmang. Walang pinag-aralan walang pinag-aralan. Kahit grade 1, di nakapasok. Pero apostol. Kaya yung mga ibang nagyayabang, sila raw tapos ng Bible school. Di ako naniniwala. Kung tapos ng Bible school, alam na Biblia. Yun nga tapos ng Bible school, pag walang Biblia, di makabasa Okay, before we continue mga ka-youth. Okay, some insights lang po, First, yung sinabi ni Brother Eli about sa AIDS nga, indeed, correct na wala talagang cure pa as of this moment mga ka-youth. What we only have though is yung mga gamot na nagsa-stop ng pag-replicate ng mga virus, ang pagdami, pag-create ng clone ng virus. But anyway, while indeed wala sa karunungan yan, I agree, yung binigay nga na example dito, yung mga set nga ng disciples ni Jesus ay mga walang pinag-aralan. Pero para sa akin, may edge in a way yung mga tao na nag-aral sa, hindi lamang sa Bible school, kundi sa theology and also, honestly, Greek studies, Hebrew studies, and Aramaic studies. Iba rin po kasi yung educational or academic na training mga ka-youth. Mas merong abilidad na scientific yung approach. Sila ay may mas access sa both secondary at saka primary na resources. So, yun yung aking pagtingin po dyan. While, okay, it's good, we study the Bible, pero I think sa isang mas matibay na relihiyon, ang pag-aaral ng mga ancient text, even yung ability to read the scrolls itself, kung kaya, mas mabuti yun. Kasi yun naman ang primary source natin, and sa academic nga po na research, yun po ang ating tinitingnan. Mas prone sa mas tamang interpretation at hindi misinterpretation kung tayo ay nagre-rely lamang sa secondary or tertiary na mga sources mga ka-youth. Kung maghanap ng sitas, ang tagal Nakasama ko kay Manolo Pabis Naiinis si Manolo, tagal naman kanya. Kasi under time pressure dun
Nung dumating ako kay Manolo, mahigit 4 na po yung mga pastor dun. Kaya para makapagsalita ang bawat isa, kahit tiga-tigalawang minuto na lang, bago ka maulit, 1 oras mahigit. Ayaw na ni Manolo nung bubukas matagal. Bilis-bilisan mo naman, Dito ikaw sa isang talata. Tapos ng Bible school, hindi kabisado yung Biblia. Hirap na hirap maghanap ng talata. Sabi ko, hindi ba tayo yung nag-aral sa Bible school? Kasi hindi naman nakukuha sa Bible school. Kaloob ng Diyos yan 19:11. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyang mga pinagkalooban. Kaloob yan, hindi naman napag-aaralan niya. Kaloob yan. Kaloob, gift, regalo. Doon nakukuha yung salita ng Diyos. Hindi nakukuha sa pag-aaral sa Bible school yan. Ang katunayan, maraming nag-aaral sa Bible school, di naintindihan yan. 11:25 ni Mateo. Parang ganyan. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Kita nyo, kung sino pa yung mga nag-aral, walang malay doon, nakalihim sa kanila sa mga pantas at matatalino. Kaya ngayon maraming abogado, maraming senador, kongresista, walang malay sa salita ng Diyos Sabihin nyo sa aking may malay. Kung may malay yun, ba't nang-re-rape? Ang gusto pa, bata. Ba't hindi na lang umupa sa matatanda? 11 years old din siya pang gusto mo. Okay, I think I know what he's talking about here, mga kayute. 90s, I believe. So this is about Mr. Haloshos, yung dating politiko po na nakasuhan nga po ng panghahalay ng minor de edad. Although like what I mentioned, there's always an advantage to a smart person. Yun po ang masasabi ko po dito. And indeed, it's a gift of God kung may abilidad ka na magbasa, kung may abilidad ka na mag-retain ng information, kung may abilidad ka na makapagsalin from Latin text, for example, regardless of your academic experience. Pero masasabi ko for Brother Eli and the others na quote-unquote hindi nakapag-aral sa universidad, no, dahil ang alam po natin is high school graduate po si Brother Eli, ay hindi lang naman yun ang measurement ng katalinuhan ng tao, mga ka-U3, no? Ang dami pa, especially sa konsepto po ng multiple intelligences. So hindi lang po yun IQ, meron pa nga emotional quotient din, EQ, at iba pa. So hindi lang po yan patalinuhan at yung abilidad po na mag-retain ng information, yung abilidad na makapagtapos sa Bible school, hindi lamang po yun, syempre. Yun namang isa, 8 years old naman yata ang binanatan. Kaya ngayon, para tayo wag madamay sa kasamaan ng kasalukuyang mundo, mga kababayan, unang-unang kailangan malaman natin, ano ba yung mga ayaw ng Diyos sa atin? What are the don'ts? Do's and don'ts. What are the don'ts in the will of God? Kasi ang will of God o ang kalooban ng Diyos, meron do's, merong don'ts. Ang pag-aaralan muna natin, lahat ng don'ts. Payag ho kayo, mga kababayan, lahat ng bawal natin pag-aralan, umpisahan na ho natin. Ang lahat ng bawal, baka kayo mabigla, baka hindi nyo naririnig ito sa inyong mga relihiyon, baka kayo tumanda na ng copy praise the Lord, hindi nyo alam, bawal pala yung pinaggagawa ninyo. Tingnan ninyo, umpisahan na natin, Gusto nyo talagang umpisa na? Umpisahan na natin. Ano ba ang ginagawa ng mga manggagawa o ng mga mangangaral pag nag-uumpisa? Ano ginagawa? Pray? Nananalangin. Basahin natin sa Biblia. Sa Mateo Kapitulo 6, merong ganitong sinabi ang ating Panginoong Jesus. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong... Do not, huwag. Ang kausap Kristiyano, pagka kayo'y mananalangin, huwag. Ano ibig sabihin ng huwag? Bawal. Huwag kang papatay. Bawal. Huwag kang mangangalunya. Bawal. Huwag kang magnanakaw. Bawal. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Bawal. Huwag mong iimbutin ang pag-aari ng iyong kapwa. Bawal. Lahat ng huwag, bawal. Okay ba ho sa inyo yun? Lahat ng huwag, bawal. Saan ka makakakita ng huwag na pwede? Nagbibiro lang yung may sabi noon, pagka huwag pwede. Pagka huwag, bawal. And if God really meant it to be, at naniniwala tayong He is not a joking God, He is a God of truth.
of order and of justice, pag sinabi niyang don't, huwag, talagang bawal. Alin yun? Basa. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Ano ginagawa ng mga ipokrito? Yung mga papagpaimbabaw. Basa. Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. Yun. Nagpapakunwaring sa Diyos. Ang tawag ni Kristo, mga mapagpaimbabaw. Na ang ginagawa, nananalangin sila patayo sa mga sinagoga. Kasi mga sinagoga malapit sa daan, pag nga naman nakatayo ka, kitang-kita ka dahil may bintana yun baka pag lumuhod sila, hindi sila makita. Ang layon nila, kaya sila nananalangin para makita sila ng tao It is not their intention to communicate really with God. Their intention is to display their supposed or alleged holiness. Diba? Kunyari, pinakikita nila sila yung mga banal. Kaya nga sabi ni Kristo, mapagbanal-banalan Hindi naman totoong ang intensyon magbanal, kundi nagbabanal-banalan lang, nagpapakitang tao lang. Huwag kayong papari sa kanila. Kasi kung manalangin sila, tumatayo sila sa mga sinagoga at doon sa mga daan. Nakakakita na ba kayo ng mga relihiyon kung manalangin sa daan? Marami ngayon sa palengke ng Balintawak, sa Cubao, sa Top Avenue sa Libertad. Lahat ng palengke, kung saan yung maraming tao, Panginoon, pero mo ba naman pati sa daan mananalangin ka? Ba't nananalangin? Ulitin nga natin kapatid na saka natin ituloy. At pagka kayo ay magsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ngayon, kaya naman pala sila nananalangin ng patayo sa mga sinagoga para makita ng tao, sa mga daan, para sila makita ng tao. Ano ibig ng mga ito? Ang ibig nila, yung kaluwalhatian sa tao. Mapuri ng mga tao. Masulat. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kita nyo, ayaw ni Kristo talaga na ang Kristiyano ipakikita sa tao yung kanilang ginagawang kabanalan, yung parang ipaparangalan mo. Bakit? Sabi, ingatan ninyong huwag kayong gumawa ng katwiran sa pinakikita ng mga tao. Sa ibang paraan, wala na kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. You are doing that thing in vain. Walang kabuluhan yung ginagawa mo. Tuloy sa dos. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Bakit? Na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Meron kung maglimos, tutugtog muna ng pakakak. Manood kayo. Magdo-donate ng $20,000. Ang ganili ganon. Unang panalitrato, lalagay pa sa dyaryo. Pinakikita talaga sa tao. Huwag kayong gagawa ng ganon, sabi ni Kristo. Bakos, pag naglilimos kayo, anong sabi? Tuloy. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Upang ang iyong paglilimos ay malihim. At ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Nakita nyo? May isang tema si Kristo rito Ayaw niya na nagpapakitang tao ang gumagawa ng kanyang aral. Show off. Kung susunod ka kay Kristo, ayaw niya ng pakitang tao. Mananalangin ka, pakikita mo pa sa tao. Yan ngayon ang gustong-gusto ng mga pastro at saka ng mga ministro, mga ministor. Bago po tayo magpasimula, tayo po'y manikluhod, manalangin mga kapatid. Yahweh, magandang gabi po sa'yo. Ito ba naman si Yahweh, minamagandang gabi mo? Ba't may masamang gabi ba kayo Yahweh? Sino ba Yahweh yun?
Sa Diyos, walang masamang gabi. Sa tao, kaya sinasabi yung magandang gabi, kung alam mo ang pinanggalingan yan, buenos dias, buenas noches, guten Abend, guten Morgen, guten Nacht. Diyos maray na aga sa indugabos. Maya pabenginin Diyos po. Bakit? That is a simple form of prayer for your fellow man. It's a simple form of prayer o pagnanasa mo na mangyari sa kapwa mo. Talhabikol. Diyos maray ay maray na aga sa indugabos. Isang mabuting umaga sana ang ibigay sa inyo ng Diyos. Hindi ba it's a simple hope? A hope of goodness for your fellow men. Maya pabenginin Diyos po. Pampangan. Magandang gabi ng Diyos para sa inyo. Uloobin nawa ng Diyos, maging maganda ang gabi nyo. Yun. Doon ang galing yung pagbati na good afternoon. Guten Nacht. Sabi sa German, guten Abend. Guten Morgen. Pag good morning, guten Morgen. Di ba? Ang ibig sabihin, you are wishing something good for your fellow men. At pagkatapos sa harap ka sa Diyos, magandang gabi po, Yahweh. Hindi totoo yun. Pampaparangalan na lang ako minsan para na lang mapuri ng mga tao, no? Ako ayokong mapuri, kaya nga ako nagsasalita ng masakit Pag mali ginagawa ng mga pastor, talagang ang aking damdamin napupuot, gagalit ako. Pag mali, hindi ko maalis. Sabi nila, ako raw masamang tao, nagagalit daw ako lagi. Paano hindi ako magagalit? Utos kasi ng Diyos magalit, kaya siguro nararamdaman ko, nagagalit ako 1:18. Pakinggan niyo ang utos ng Diyos. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao. Galit ba ang Diyos sa mali? Ang puot ng Diyos, laban sa lahat ng kamalian at kalikuan ng mga tao. Paano nahahayag yung puot ng Diyos? 13 ng Roma, versikulo 4. Pakinggan nyo. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Kaya, Tatapwat, kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka. bakit? Sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit ng gumagawa ng masama. Kita mo. Ang may dala-dala nung galit ng Diyos, yung tabak, ang ministro. Kung ministro ka talaga ng Diyos, magagalit ka talaga sa mali. Yun. Kaya siguro kakaramdam ako ng galit pagka na yung bang mga parangalan sa reliyon, yung mga alam mo OA na lang, yung mga ewan ko kung nararamdaman niyo yun. Baka naman kayo magalit sa akin. Okay, before we continue mga ka-youth, so gusto ko lang i-clarify kasi this is siguro late 90s to early 2000s itong video na ito. Pero what I know is sa MCGI, ang rank or parang title na binigay kay Brother Eli is overall servant. But here, dito po sa ating pinapanood ngayon, he refers to himself as a ministro. Dahil nga po ang nasabi po sa sitas na ang ministro ang may hawak ng tabak. Pwede ba nating i-understand ito as could be metaphorical na kung saan ang tabak ay nagsisymbolize ng galit o puot ng Diyos? So gusto ko lang po maklarify how Brother Eli sees himself. Kung maalala niyo po, meron po kasi tayong video patungkol sa pag-refer kay Brother Eli as what? Is he the blessed reader? So sana po ay maliwanagan pa po ang ating mga viewers dyan, lalong-lalo na po sa mga members po ng MCGI. Kasi nasanay kayo sa reliyong hinihimas ang likod nyo. Ginagawa nyo, pinupuri pa kayo. Beloved brother, salamat sa patutuo mong yan. Ako po, nagbigay po ako ng ikapo. Naku, pinagpala po ako ng Diyos. Sabi sa Biblia, pag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa yung ginawa nung kanan. Tapos ito, papakuha pa sa TV. Ako po, nagbigay ako ng ikapo. Nagbayad po ako ng ikapo, 150,000. Binalik po ng Diyos sa akin, 150 million. Payabangan sila, no? Pati yung labag sa Diyos, sinasabi na maitanyag lang yung kanilang sariling gawain. Sabi ni Kristo, huwag kayong paparis doon sa mga Kristiyano. Kung maglilimos kayo, huwag na kayong tumugtog ng pakakak. Ibig sabihin, huwag ka na mag-ingay.
isingit mo na lang doon sa bulsa nung tinutulungan mo. Nakita mo, hirap yung tao. Tulungan mo nang walang nakakaalam, makita mo, gagantihin ka ng Diyos. Kasi, kung ikaw ay maglilimos, ipagtamalita mo pa, wala ka na ikang ganti ng iyong ama na nasa langit. Okay, I understand what Brother Eli is saying here, pero is this directed to just one person? How about organizations in general, giving charity and donations, for example, for others? Kasi in a way, especially with social media and mass media, iba rin po kasi, with the right intentions mga ka-U3, I don't think publishing the good deeds that you have done is totally bad dahil pwede po kasi itong makapag-influence ng iba, hindi po ba? Pwede itong mag-inspire pa sa iba na, kumbaga, meron ding financial resources na pwede din sila magbigay, na pwede silang tumulong sa iba. Pero syempre, katulad nga po ng sinabi ko, depende po sa intention. Kasi nga po, meron po tayong tinatawag po na konsepto sa social media na poverty porn, na kung saan yung mga vloggers, mga content creators, ginagawa nilang gatasan for both money and clout. Pag dami ng kanilang mga followers, it is through using yung mga kahirapan, mga musmos, mga tagpi-tagpi mga bahay. At dahil sympathetic ang mga viewers, doon na tayo nagkaka-issue. So actually, meron po tayong video reaction po na binigay dati pa, patagal na, patungkol po sa poverty porn. And in fact, ang atin pong video na yan ay naging source material ng isang thesis sa PUP. Opo, ang atin pong content sa U3, hindi lang po tinatalakay ng ibang mga social media influencers, pati po sa ACAD din po ay nagagamit po ang U3. Parang napipigilan yung ganti ng Diyos sa gawang mabuting ginawa mo dahil nagkaroon ka na ng kapurihan sa tao. Kung bait ka talaga niyan, tumutulong yan, no? Biro mo nagbigay na ika po 150,000. Tama? Pupurihin ka na ng mga miyembro mo, lalo na nung pastor mo, na gustong-gusto niya, lakihan mo, abuloy mo, pupurihin ka na pupurihin. Kaya nga, ipapaskil pa sa kapilya. Narito ang ulat ng nakaraang pasalamat sa Diyos, mga kapatid. Ang atin pong nakolekta ay kapatid na Pedro Hinobebo, 5 milyon. Number 1 si Hinobebo. Ang nakakaawa naman, yung nagbigay ng piso, nandun sa likod ng papel yung pangalan niya. Ngayon, tuntua naman si Hinobebo. Bakit? Biro mo number 1 siya. Yung number 2, ang susunod si kapatid na Maria Socorro. Ang kanyang ibinigay, 4 na milyon kalahati. Nakapaskil sa kapilya yun, ha? Sabi nung Maria Socorro, 500,000 na lang pala. Number 1 ako, sa susunod, ikadadagdagan ko. O, kita mo, galing-galing. Ang galing-galing nila, no? Magpapasok ng pera. Ang galing nila. Talagang marami silang virtud ng pagpapasok ng pera. Hindi nila pinapansin yung bawal ng Diyos na pag naglimos ka, huwag mong ipaalam sa kaliwa yung ginawa ng kanan. Itong mga walang yung pastor, ipinapaskil pa. Amen? Nakikita nyo katarantaduhan ng mga pastor? Sabi ng Diyos, pag mananalangin ka, huwag mong bayang makita ka ng tao. Huwag kang titindig, huwag kang tatayo sa sinagoga. O kaya sa mga daan, doon ka manalangin, makikita kang tao para magkaroon ng kapurihan sa tao. Huwag! Ano huwag? Bawal! May ginawa ng pastor sa harap ng television na nalangin, Panginoon! Una ka, Lord! Una ka, Lord! Kaloob-loob ko. Ay, maniwala ka. Kung yun lang alam ko, alam nyo, kayo man magagalit. If you only understand what I have understood in the Bible, magagalit din kayo sa pastor niya. Alam na alam mong mali sa sinasabi na, biro mo, ayaw na nga patayuin, ayaw nga panalanginin sa daan dahil makikita ng tao eh. Gano'n na karaming tao makakakita sa'yo pag sa daan ka nanalangin. Kung dito ka sa Mangga Street manalangin, ang makakakita rito taga-Mangga lang. Pero pag sa TV ka nanalangin, buong mundo nakikita ka. O di lalo katapon. Aba, sa TV nanalangin. Kumukumpas pa nga eh. Yung taga Marikina, kung manalangin sa TV, kumpas, Panginoon, masdan mo yung mga anak na naririto. Pati Diyos kinukumpasan. Sabi ko, ang tangata mga OA. Meron na ba isa? Ano pa hinintay mo? Napaliglob ka na! Narinig nyo na yun? Louie ba? Naku, may bagong uso ngayon. Mas OA naman sa lahat yun. Maniwala ka. Sa loob-loob ko, pareho talaga ngayon ng mga relihiyon. You have no choice. Watch the TV.
You will see a host of preachers doing the same thing every day. Walang difference sa kanila lahat. Pare-pareho sila. Kung manalangin sila, pare-pareho. Kung mangaral sila, pare-pareho. Ha? Ang kanilang sinasabi, pare-pareho. Tanggapin si Jesus. Ligtas. Gagaling. Jesus help me. Gagaling. Pag hindi ka nagbigay na ikapo, mamalasing ka. Bura-bura. Bura-bura. Pinapansin ko kasi lahat eh. Kasi meron akong guideline sa Biblia eh. Alam ko pag mali, bawal ng Diyos yun. Mananalangin ka sa harap ng mga tao sa TV. Pagpaparangalan yun. To be an effective communicator and a preacher, for that matter, mga ka-youth, it is very important na you have to make yourself distinct from others. Kinakailangan mo ng sariling style. Kinakailangan mo in a way mag-stand out, which is also true with artists, with content creators even. Dapat magkaroon ka ng sarili mong voice. And one way of improving at your craft, or one way of improving with what you are doing, is making sure you understand yourself very well. At pangalawa, pag-aralan mo ang iba. Pag-aralan mo anong ginagawa nila. Anong ginagawa nilang tama, anong ginagawa nilang mali. Naalala ko tuloy yung sa isang interview kay Brother Eli sa Campus Image, which is yung mga parang estudyante ang nag-interview sa kanya. Meron po tayong video reaction yun, mga ka-U3. Where sa interview na yan, sinabi ni Brother Eli na he has to respect the wisdom behind these big churches, Iglesia ni Cristo, Roman Catholic Church, because these are big churches and you have to understand the wisdom that they have. Ang pag-aaral ng kamalian, mga mistakes, doctrinal mistakes, na nakikita mo. Kasi nga, makakumpara mo naman eh. So that's what Brother Eli is saying here. Awal ni Kristo yon. O ano ang gusto ni Kristong panalangin? O nakita natin yung don't, anong gusto, ano yung do? Pakinggan nyo. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, Ay, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, kita mo, ilalapat mo pa pinto. Papasok ka sa silid, lalapat mo pa pinto. ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Kita nyo ang gusto ni Kristo, kung mananalangin ka, ilihim mo nga eh. At dun sa panalangin nasa lihim, gagantihin ka ng Diyos. Just a very quick query. So sinabi po kasi doon sa sitas, datapwat ikaw. Ito ba ay pagbibigay ng utos sa iisang tao lamang? How about group prayer? Pwede po ba yun na manalangin kayo as a group? Kasi ang sabi dito, hindi naman kayo, kundi ikaw. So ipipinid mo yung pinto, mananalangin ka privately. Pero paano yung grupo? Hindi sinabing datapwat kayo, kung grupo kayong manalangin, stay in one place, close the door. Hindi naman po ganun ang pagkakasabi, mga ka-youth, ano? So would that also mean that group prayer is not accepted instead? Dapat private prayer lang? Eh alam nyo, may dalawang pangyayari pag nananalangin yung mga pastor sa TV. Naiinisan Diyos, tuwa naman ang demonyo, naglululukso sa impyerno. Tuwa siya. Lahat ng pastor kasi ngayon, ganun ang karamihan. Eh. Ha? Karamihan ganun. Nananalangin para ipakita sa tao. Magpakitang banal. Eh ngayon panahon natin, ngayon uso yan eh. Usong-uso ngayon yan. 3:1 ng ikalawang Timoteo, 5. Pakinggan nyo. Datapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Pagka malapit na magwakas, mga huling araw, mapanganib na. Bakit? Na may anyo ng kabanalan. Datapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito. Sa mga tao ngayon, karamihan, may anyo ng kabanalan. Ha? May anyo sila, kunyari, ang anyo, banal. Nananalangin, naglilimos, nagbibigay na ikapo. Pero tinanggihan ang kapangyarihan ng kabanalan. Bakit? Ang tunay na kabanalan kasi, yung pagbabanal sa nakikita ng Diyos at hindi ng tao. 6:6 ng Efeso. Pakinggan nyo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Tuloy. Mga lingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kita nyo, hindi sa paningin ng tao ka naglilingkod, kundi gaya ng alipin ni Kristong ginagawang mula sa puso ang kalooban ng Diyos.
Pagka ikaw maglilingkod para makita ka ng tao, walang kakwenta-kwenta ang ginagawa mo. Sayang ang panahon mo. Hindi ka rin lang maliligtas eh. Hindi ka walang ganti, sabi ng Biblia. Wala ka ng ganti ng amang nasa langit. Kaya kung ang pag-uusap natin, don't, umpisa pa lang don't na mananalangin ka pa lang sa Diyos, mali na sila Bakit? Ba't hindi mali biro mo sa daan mismo kung manalangin? O talaga yung taga Marikina, ang daing alagad na nanalangin sa daan. Sabagay, di mo naman masisi rin sila lahat, ano? Gaya-gaya, hawa-hawan yun din naman kinagis na natin kasi kung manalangin sa daan din Meron pang paputok Boom! 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 Putukan. Kung may magugulat kami, ang konti, lalabas na yung mga... Palakasan pa yun Sa daan din. Kayo nga mag-isip, magbasa nga kayo ng Biblia. Kayong lahat naririto Kung may galit sa akin. Kung talagang galit ka't mali ako, babasahin mo ang Biblia mo. Pag nakita mong mali, layasan mo religion mo. May Biblia. May Biblia. Hindi ko kayo pwedeng lokohin. May Biblia rin kayo. Pwede niyong basahin sa Biblia niyo. Bawal ng Diyos yan. Manalangin sa daan. Ba't sa daan kayo nananalangin? Niloloko ka na sa aking kapagalit. Meron tao, tinatapat mo na sa yung pagalit. Niloloko ka na ng pastor mo, yung pamahal mo. Hindi ako nagpapamahal sa'yo dahil mabubuhay ako ng kahit hindi mo ako mahalin. Baka akala yung mahanap ako ng pagmamahal, Never. Bakit? Pag ako'y may Diyos na kasama, walang kwenta ang magagawa ng tao, sabi ni San Pablo. Kahit magalit lahat sa akin ng tao, wag lang ang Diyos. Paniwala ko kahit nanay ko, tatay ko magalit, pwede. Wag lang ang Diyos. Para wag magalit ang Diyos, ayun ang sabi ng Diyos. Sumunod ka sa kanya sinasabi. Nababasa sa Biblia, bawal yun Dapat naman yung bawal ang ginagawa nyo. Pinakikita nyo ba talagang antikristo kayo? If you are pro-Christ, hindi ka dapat magalit sa akin. Pag nagalit ka, you are an anti-Christ. Dahil yung binabasa ko, hindi pa ako tao, nandun na yun. Remember that I was born in 1947. The first printed Bible is in the 15th century. 500 taon bago ako naging tao, naka-imprenta na yan. 3,600 taon bago ako naging tao, nakasulat na yan sa mga batot, sa mga papyrus, saka sa animal hide. Nakasulat na ang Biblia. 3,600 years ago, the first book of the Bible were written. Tapos binasa ko lang para sa'yo. Alam ko, ikaw wala ka ng panahon. Maaari kung negosyante ka ng bigas, alas 4 pa lang, bigas na kalaguyo mo. Kung isda naman ang negosyo mo hanggang sa pagtulog, amoy isda ka pa rin. Wala ka ng panahon magbasa ng Biblia. Binasa ko. Yung nabasa ko, nakasulat na yun, hindi pa ako tao. Tapos binasa ko sa'yo para maintindihan mo at maging dapat ka sa Diyos. Bakit nung maintindihan mo sa aking kagalit? May konsensya ka ba yan? Kayo mga nanonood sa TV, ba't kayo mga galit sa akin? Inano ko ba kayo? O nagbasa lang ako ng totoo at tumama sa mali ninyo kaya kayo galit? Basa. 4 ng Galatia. Pakinggan nyo. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Nagiging kaaway nyo ba ako dahil sinasabi ko sa inyo katotohanan? Dahil ba sa katotohanan nagagalit kayo? Bahala na kayo sa buhay nyo. Dahil kung wala naman Suryanong sasalita ng ganito, ay talang tiyak na tiyak ko, buong Pilipino maiimpyerno. Pagka ang pakikinggan nyo yung mga mangaral ngayon, bulahan lang ng bulahan ng karamihan dyan, di magtatapat ng totoo yan Pinupuna ba niyan yung masasamang gawain ng mga tao? Hindi. Kasi naghahanap sila na sila'y makagiliwan ng tao. Ngayon, maliligtas ba kayo pagka ang aakay sa inyo, puro ganyan? Wala kayong ligtas kahit kapiraso. Biro mo, dadaling ka sa impyerno ng mga pastor na yan, manluloko. 15 ng Mateo 14. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, Blind ay leading the kapwa blind. sila mga huhulog sa hukay. Mainiligtas ka ba ng pastor na gano'n? Manalangin lang, di pa marunong? Pinapakita pa sa tao. Sa mga sinagoga at sa mga liko ang daan. Bawal. Payag kayo may bawal? Meron. Sa panalangin pa lang, bawal na Panalangin pa Bawal lang. manalangin na ipinakikitang tao.
bawal manalangin sa daan. Kung mananalangin, pumasok ka sa silid. Ilapat mo pinto. Pag-aaralan po natin yan. Akala kasi nung iba, pag sinabi ni Kristo, pumasok sa silid, pupunta ka nga sa kwarto. Ay, paano yung taong walang kwarto? May bahay, walang kwarto Saan papasok yun? Kaya kayo Walang may bahay, pinto. walang kwarto? Ha? May bahay ho kasi 4x4 lang Isang kwadrado lang, may kaprasong kurtina. Pag mag-CCR, ibababa yung kurtina. Pag naka-CR na, parang... ano tawag doon? Flying saucer. Ganon, may bahay ganon. Wala naman silid Ang sabi, pumasok sa silid. Alin silid yon? Pag-aaralan po natin yan. Pero kung hindi pa yan ang paksa natin yung don'ts yung bawal. Bawal manalangin pagka ganon, ano? Ito pa isang bawal. Doon pa rin kay Mateo 6:16 naman hanggang 19. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, Ay, huwag ito kayong... na naman, wag na Wag. naman. Don't. Wag na naman, ulitin natin. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, Ay, huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw bakit? na may mapapanglaw na mukha, Tapos, na? sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila. Ha? Talagang kunyari pag nag-aayuno, lungkot na lungkot, may panglaw na mukha, pinasasama nila ang kanilang mga mukha upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. katotohanan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Kita nyo? Pag mag-aayuno ka, ayaw ni Kristo, papaalam mo pa sa tao? Pasasamayin mo pa ang mukhaan para lang malaman ng tao nag-aayuno ka? Ngayon, sa mga relihiyon, meron binabalita pa sa TV. Ako, nag-aayuno, 40 days, 50 days, 90 days. Pinakita pa yung retrato sa TV. Ha? Tignan nyo, ikaw ang ating mahal na ibanghilista nung kasalukuyan nag-aayuno, ay ang payat na payat. Hirap na hirap. Ganun ba? Pag nag-aayuno uli, pupuntahin mo kami at kukunan namin ng video. Pamalitaan natin sa buong mundo na yung evangelist may nag-ayuno ng 180 days. Tama-tama yan. Yan kasi ang gawa ng mga kalaban ni Kristo. Bakit? Pakinggan nyo, ulitin natin. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Kung ikaw naman ang mag-aayuno, sabi ni Kristo, Datapwat ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo maglangis at ka. hilamusan mo ang iyong mukha Magpapogi ka pa. Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. you have to conceal what you are doing. Ilihim mo. Ipakita mo na ikaw ay masigla, hindi ka nalalambot, na 5 araw ka nang hindi kumakain kahit tubig wala. Pakita mong masaya ka para yung pag-aayuno mo malihim. At Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim. At ang Ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Kita nyo. Pati sa pag-aayuno, bawal ng Diyos. Pagsasabi mo pa, Gusto ko pong malaman coming from MCGI members, gusto ko pong malaman kung ano po yung mga parang guidelines po ninyo sa pag-aayuno. Na ano po yung kumbaga parang procedure po ninyo sa pag-aayuno. What's the goal of that? Because I remember sa isang video reaction po natin kay Pastor Almeda, by the way si Pastor Wilde Almeda, siya pong head pastor ng Jesus Miracle Crusade. And yun nga, sa naturang video na napanood po natin, sinabi niya nga po yung ilang days siya na nag-aayuno. So I remember that very, very clearly. Kaya po I'm curious kung ano
ano po yung mga guidelines nga po ng pag-aayuno ng each member? Can you do it at a particular time? Can you also do it as a sacrifice? For example, kapag meron kang kapamilyang may sakit na parang, kumbaga, you feel closer to God? Kasi isa po yan sa mga naririnig ko na parang, kumbaga, ang spiritual na power ng isang tao ay mas mataas kapag sila ay nag-aayuno. Although, medically, meron po talagang benefits yan kahit nasa cellular level, meron pong epekto yung pag-aayuno or fasting. How do you practice it sa mga members po ng MCGI? Nagparitrato pa yung beloved evangelist. Beloved pastor. Nakita pa sa TV na nag-aayuno siya at ibinabalita talaga sila raw nag-aayuno. Tinan niyo yung mga Pariseo, tinanong si Kristo, Panginoon, ba't yung mga alagad mo hindi nag-aayuno, ha? Biro mo, pinagbintangan yung mga apostol, di raw nag-aayuno, sumagot si Kristo. Hindi naman nagmuyabang si Kristo, hindi nagmapuri. Nag-aayuno kami, hoy. Hindi ganon. Sabi ni Kristo, basa. At sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari bagang mag-ayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay suma sa kanila, samantalang ang kasintahang lalaki ay suma sa kanila, ay hindi sila makapag-aayuno. Kita nyo? Andun yung kasintahan Pero ba namang nandun yung kasintahan, mag-aayuno ka, ano ka? Dapat ngayon paligayahin mo yung kasintahan mo, dulutan mo ng pagkain Pagkatapos mag-aayuno ka, walang tiyempo ng pag-aayuno. Ayun na isinagot ni Kristo. Pero in reality, nag-aayuno talaga mga apostol, ayaw lang ipaalam ni Kristo ng mga apostol. Kaya napagkamalan sila ng mga Pariseo. Paano? Ba't yung alagad mo, hindi nag-aayuno? Kasi merong mga tao, kung mag-ayuno, pinamamalita. Hindi ba yung isang buwang pag-aayuno, balitang-balita sa buong mundo yun? Kita nyo na. Kaya talaga sa mundo, may mga kalaban si Kristo. Kung alin yung ayaw ni Kristo, yon ang kanilang gusto. Meron mga tao kung mag-ayuno, binabalita worldwide. Meron naman sa Pilipinas, binabalita mula Luzon hanggang Mindanao na sila'y nag-aayuno. Sa Biblia, pag nag-aayuno ka, sabi ng Biblia, sabi ni Kristo mismo, yung tunay na Jesus, ikaw naman yung Jesus mo, masyadong mapagparangalan. Pag nag-ayuno, binabalita sa lahat ng tao. Sa Biblia, hindi ganon. Sabi niya, pag nag-aayuno ka, maglangis ka. Siguro kung may tansyo nun, sabi ni Kristo, magtansyo ka. Magpabango ka. Hilamusan mo ang mukha mo. Magpapogi ka. Palitawin mong masaya. Huwag kang papari sa mapagpaimbabaw, pinasasama ang mukha nila. Jesus. Lalo na kung pangit na, papasamain pa. Lalo kaya pangit na malabas. Huwag kayong gagaya doon, sabi ni Kristo. Pagka nag-aayuno kayo, langisan nyo inyong mukha. Maghilamos kayo para wag mahalata ng mga taong nag-aayuno kayo. Okay. This is just very quick mga ka-youthing. Sinabi ni Brother Eli Tancho, pomada po yun, no? Pomade sa buhok. At ang ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Amen? Do you agree with that? Ngayon, sa inyo, puro bawal yan, ano? Kaya talagang kakalkalin mo lahat ng bawal sa Biblia. Ang dahil mo matutuklas ang katotohanan. Mawawasto ka kasi yung bawal, pagwawasto yan Diba? Correct. Sabi na magulang, anak, huwag mong paglalaroan yung pospro. Di bawal? Bakit? Mahal nung magulang yung anak. Kung halimbawa, sindi ka ng pospro, nakatsyempo ka na 1 galong gasolina, sasabog yan. Malilitsyon ka. Baka lumagpas ka sa ozone layer. Di ba? Sino mo yung napunta sa ozone? Nalit yun. Ay, alam mo, sabi ng tatay mo, anak, huwag kang lalabas pag gabi na. Lalo na, dalaga ka iha, huwag kang lalabas pag gabi na. Pag 10 oras na ng gabi, bago dumili, kung pwede, umuwi na kayo. Bakit huwag? Yung mga huwag ng magulang, anak, huwag mo kakanin yan, masama yan. Kasakitan tiyan mo dyan. Bakit? Hindi kaya ng panunaw niya, bata siya Kaya huwag anak, huwag, masama. Di ba pag kami huwag, nagpapakita ng pagmamahal? Tama o hindi? Pag walang huwag, ano ibig sabihin? Ano pakialam niya sa'yo? Kaya malasong ka, ano pakialam mo sa'yo? Hindi ka niya mahal Pero pag mahal ka, maraming huwag. Ako lang, naaano lang ko sa mga anak Pag sinasabihan mo ng huwag, akala hindi mo sila mahal. Yep. Pag may sinabi ka ng huwag, dadabugan ka na ng ibang mga anak. Pag sinabi mong huwag, sasama na ang loob ng anak. Hindi nyo ba alam, yung huwag, pagmamahal ng magulang sa anak. Ganun ang Diyos.
sabi niya kay Adan, sa lahat ng bunga ng punong kahoy, makakakain ka, Adan. Pero yung bunga na nasa gitna ng halamanan, huwag kang kakain. Sapagkat alam mo, Adan, pagka kumain ka nun, mamamatay ka. Hindi ba yun ay pagmamahal ng Diyos kay Adan? Ang tao hindi marunong magkonsiderasyon doon sa huwag ng Diyos eh. Kinakailangan ko lang po matanong dahil sa Old Testament, nasabi nga po doon na the consequence of eating the fruit of the knowledge of good and evil is death. Pero bakit hindi po namatay si Adan? Would we consider that as kind of falsity or lie or an untruthful statement by God? And then later on, when they ate it, hindi naman sila namatay. Or can we understand it sa kanyang figurative na meaning na kunwari mamamatay ang iyong innocence, mamamatay ang iyong natural goodness? Posible po ba yun? So please comment down below mga kayuti, what do you think about that? And as always, I throw these questions sa inyo mga kayuti to encourage discussion. Hindi po ibig sabihin yan, inaatake ko po ang doktrina po ninyo. Hindi po ibig sabihin, inaatake ko po ang pagtuturo po sa inyo. Ito po ay may layo ng kaliwanagan mula po sa inyo. At para na rin po sa mga katulad ko na hindi po member ng inyong simbahan. At may mga tao din po kasi na may similar sila na questions sa atin po mga reaction videos dito po sa U3. Kaya nga naisip ko, ang pag-aralan natin, huwag. Kasi ang pinag-aaralan natin, di ba, yung tungkol sa pamilya, aba siguro, nagkaroon ng ideya yung isang OA na pastor, siya naman ngayon, ang tatalakayin niya raw mula sa 22, ay ang pamilya, original. Ha? Andun pa mga karato lang. Gagayahin niya tayo. Umiba ako ng kurso, tayo naman, huwag. Pag sinundan niya tayo sa huwag, sabi lalagay naman natin yung dus. Ha? Pag wala na silang maisip, ipaksa. Maglalabas tayo ng mga iba-ibang paksa ng serye ng pag-aaral para matuto ang sambayan ng Pilipino ng katotohanan dapat niyang gawin. Umpisahan natin sa huwag. Ayan, ilang huwag na tayo. Huwag mananalangin gaya ng mapagpaimbabaw. Huwag maglilimos gaya ng mapagpaimbabaw. Huwag mag-aayuno gaya ng mapagpaimbabaw. Alam niyo ba kung gaano karami ang huwag sa Biblia? Gusto niyo bibigyan ko kayo ng ideya ng mga huwag? Pagkarami-raming huwag sa Biblia. At yung mga dating huwag, pinalitan na ngayon ng ibang huwag. Sa Old Testament, ang nakalagay, huwag kang papatay. Yun ang nakalagay sa Old Testament, period. Huwag kang papatay, period. Sa New Testament, hindi ho yun lang. Dinagdagan pa yun ng mga huwag. Kaya nga, kailangan natin pag-aralan lahat ng huwag eh. Samahan niyo ako sa daigdig ng mga huwag. That point of Brother Eli, yung masinabi ang Old Testament and sa New Testament dinagdagan or quote-unquote it could be modified or amended or improved or maybe totally revised mga ka-U3. Yan po yung kanilang paksa mismo sa isang popular din po natin na video, yung ating viral video na meron po mga members po ng SDA versus Brother Eli. So kung hindi niyo pa po napapanood yung ating video reaction, masaya din po yun. Yun, lahat ng huwag, ay isa-isahin mo natin yan. Matututo tayo ng salita ng Diyos. Kahuhuwag, huwag. Ha? Doon naman sa ibang iglesia, wala namang huwag eh. Basta bahala ka sa buhay mo. Magbigay ka na, ikaw po, okay na. Bahala ka sa buhay mo. Yung pastor mo, no, pakialam sa'yo. Kahit ano pa ginawa mo, wala siyang pakialam. Basta may ikapo ka lang. Kaya nga ating magsasalita siya, ikapo sinasabi niya. Pagpapalain ka kapatid, pagyayamanin ka. Pag nagbigay ka na ikapo, pag hindi ka nagbigay, nagnanakaw ka sa Diyos, susumpain ka kapatid. So, yan ang mga aral nila eh. Paborito nila yon. Malakas pumasok ang pera ron eh. Pero sa atin, bayaan muna natin silang magpakasagana sa pera. Ang ating pagsanayin ng ating sarili sa pagbabawal ng Diyos. Ibabalik ko kayo, mga kababayan, sa pinanggalingan ng ating tema o paksa. Ba't natin pinag-aaralan nito? Sabi kasi ng Diyos, 1:23 ng Kawikaan. Kaya kung natin inumpisahan pag-aralan nito dahil sa dahilang ito, 1:23 ng Kawikaan. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Sabi ng Diyos, magsibalik kayo sa aking mga saway. Yung mga huwag, saway yun eh. Saway, pagbabawal. Balikan nyo yung mga saway ko, sabi ng Diyos. At ibubuhos ko ang espiritu ko sa inyo. Ipakikilala ko sa inyo aking mga salita. Turn ye at my reproof, and behold, I will pour out my spirit unto you, and I will make known my words unto you. Yun ang pangako ng Diyos. Pag ikaw ay sumunod sa kanyang mga bawal, bibigyan kanya ng espiritu para makilala mo ang kanyang mga salita. Therefore, we are making the right move, knowing first what are the don'ts
of the will of God. Okay, mga ka-youthie. So, dyan na naman po tayo nagtatapos. Oh, lagi na namang sasabihin ng ating mga viewers, especially sa mga supporters, mga kapanalig po ni Brother Eli Soriano. Bitin! And bitin na naman. If it's a 2-hour video, 3-hour video, yan po ang lagi niyo po nasasabi. Pero salamat pa rin po sa pagsubaybay. Maraming salamat po sa pagsama po sa akin. Hindi ko na po ma-highlight lahat po ng mga nasabi ko po kanina sa video dahil nga po ito po ay genuine tsaka first-time reactions lang po natin. Pero some parts na gusto ko lang po i-mention. Husay po ni Brother Eli sa pag-structure po ng kanyang speech. Mapapansin niyo po, before he started, so he first started it with the false preachings, the false teachings of others. Sinasabi niya nga na ang mga preaching nga as parang naging trend. Kung ano yung trending, ano yung gusto ng mga tao, yun ang kanilang sasabihin. So he started it with that. Actually, medyo matagal nga before he really officially started with an official don't. Yun nga yung patungkol nga sa pagdarasal na kailangan hindi katulad ng mga mapag-imbabaw. So that was the first one about prayer, yung mga tumatayo, hindi nila kino-close, hindi sila nagpipray sa isang private room, for example. And then, he also talked about fasting. Ano yung mga don'ts sa fasting? Kinakailangan mo kung i-conceal, actually. Kinakailangan hindi mo ipakita na talagang nahihirapan ka, something like that. And he gives a lot of examples, mga ka-youth3, sa mga current na mga pastor. And syempre, ito, around 1990s ito, if I'm not mistaken. Kasi nga, sa mga references ni Brother Eli, lalo na sa Ozone Disco, for example, which happened in 1996, it's either mid or late 90s. But anyway, mga ka-youthie, ang ganda ng remarks ni Brother Eli sa last part na ang mga don'ts, ang mga wag sa Biblia, ang mga wag ng Diyos ay gabay sa atin. Ito ay show of love ng ating Diyos. Kapareho po, mga ka-youthie, sa mga bata, di ba? Nasa pagkiya at pagpatnubay ng mga magulang, binibigyan natin sila ng mga paalala. Yung mga sinasabi natin na wag ay actually lessons yan in life, mga ka-youthie, na definitely hindi nila ikakapahamak. Gusto ko din, and this is part of my notes here, of course, yung semblance of holiness. Yan do ang nangyayari ngayon, dahil malapit na tayo sa end of time. Sinasabi ni Brother Eli, what is holiness? Actually, yun in passing lang nga, pero I was able to grab hold of that idea. Sinabi niya na yung konsepto ng holiness, it is what God can see. I also like that. Kasi the idea ng kabanalan, it is rarely talked about by most preachers. Kaya na-appreciate ko si Brother Eli, kahit napahapya lang yung mga ibang mga ideas, parang sundot lang, pero malaman. But anyway, mga ka-youthie, gusto nyo ba ang ating episode ngayon? So, I'm very glad na nakasama ko po kayo. Sana sinabayan niyo po ako from start to finish. O sa mga nakapagtapos dyan, from start to finish with this video, please raise your hand or please thumbs up, mga ka-youthie. And of course, for this video, this is not possible kung hindi po sa tulong po ni Brother Clark. Kaya Brother Clark and your family, maraming salamat po sa inyong suporta. And if you like these kinds of contents, mga ka-youthie, you already know what to do. Please click subscribe kung ikaw po ay baguhan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, oy, marami tayong views ha. Every month, we are ranging from 1.5 to 2 million every month. At kaunti lang po sa inyo ang subscriber. Kaya mag-subscribe ka na. Huwag ka nang mahiya. And if you don't like this video, pwede rin itong video nito. Maganda rin yan. O ang playlist na yan, maganda rin po yan. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.